Ngayon ay 4:30 ng umaga dito sa aming barangay at magdidilig po sana ako kaya ako'y maagang gumising. Pero salamat sa Panginoon at ngayong umagang ito ay paggising ko po ilang minuto lamang ay umuulan na po. Ito po ang kailangan ng ating halaman lalo po ngayong panahon ng El Nino. Mula po ng panahon noong nagtanim po tayo ng January ay ngayon lang po umulan ulit. Nung mahal na araw isang beses na umulan at ngayon ulit April 15 po tayo ngayon, Monday. Ayan po, naulan na po dito kaya itong kalabasa natin, ang tansya ko dito ay gaganda na. Itong kalabasa natin may 3 bunga dati na nagsunod-sunod kaso lang nagdilawan. At sa aking pag-aaral, aking pagtansya ay hindi na paasawahan. Walang butterfly or bees or anumang insekto na nag-pollinate. Kaya tayo po'y mag-a-adjust. Mula ngayon ay magpapaasawa na tayo. Yun po yung purpose ng mga bulaklak na ito. Ayan, kung makikita nyo po yung bulaklak ay kailangan nating ipaasawa sa magiging bunga. Dahil wala tayong mabubuo kung hindi tayo magpapaasawa. Yan po. Ang kalabasa pong ito ay dadalwa kung tutuusin. Yung isa ang malaki, yung isa ay lumalaki pa lang kasi bata nga po, second batch, hindi po sabay-sabay ang ating tanim. Kaya yung isa ay pahabol pa lang at tingnan naman po ninyo ang laki oh. Ang ganda po nito at ngayong naulanan ako'y naniniwala lalong lalaki ito. Itong balag natin na ito ay masasakupan ito. At itong mga humahabol nating mga sitaw, patola at kalabasa ay talagang lumalaki. Ito po yung gilid ng ating terrace. Ayan. Ayan po. Ayan, bagong laba. Ayun, ipapasok natin yung bagong laba ni Mrs. kagabi. Ala. Ma! Bilang backyard gardener, ngayong umagang ito ay talagang nakakatuwa po na makita ang atin pong mga alagang nauulanan. Ayan, tumutulo na po. Ayan ang ulan. Isa pong katuwaan sa atin ito para gumanda yung ating garden lalo. Dahil sa dilig ay kulang talaga, katulad po ng ating pakwan ay hindi po talaga maglakihan ng bunga. Kailangan pa rin ng ulan. At maraming salamat sa Panginoon. Ayan. Pihadong ang ating mga gulay dito ay lalong gaganda. Ayan. Yung mapapansin dito sa bandang harap, ito po yung bahay. Itong bandang harap, ito po yung mga namumulaklak. Ayan, mga ornamental or flowering plants. Hindi po natin tinanggal. Plano ko sana dati ay tatanggalin ko ito at gagawing gulay, pero sabi ko maganda ring may namumulaklak. Kaya doon sa bandang harapan na lang ang tinamnan natin ng iba-ibang gulay. Iba-iba po yan. May kamatis, may talong, may melon, may pakwan, may runding sitaw. Kasi gusto ko ang aking idea ay iba-iba po yung mga gulay sa harapan. May pechay pa nga po yan. At yung iba ay hindi ko pa po na-transplant. Kahit anong gusto natin gawin lahat. Kasi yung pagtatransplant hindi ko na nagawa. Kasi gabi lang naman pwedeng mag-transplant o hapon dahil pag-araw po, lalo ngayong tag-araw, ay mamamatay agad. Dahil sobrang init sa tanghali. At isa po sa napansin ko sa pag-garden nga po, lalo ngayong tag-araw dito sa aming barangay ay napakainit at sa iba pa nga ay talagang kapag
mainit ang panahon, naging pabor sa akin itong mga shade katulad nitong niyog. Ewan, hindi nyo makikita. May niyog po dito, mayroong mga bignay, at may mga kalamansi na malalaki. Pinaka-shade na po nila para hindi masyado silang mababad sa init. Kasi kapag nainitan ng maigi, talagang hindi rin lalaki. Kakwentuhan ko yung aking pamangkin na nagsasaka rin dito sa aming barangay, ay hindi naglakihan yung kanyang mga gulay. Nagkamatayan pa nga, nabansot kumbaga. Nagkulukulubot mga dahon. Dahil sa sobrang init, kahit patubig, didiligan lagi ang kanilang alaga, ay hindi sapat. Dahil kailangan talaga ng halaman ng ulan. Buti na lang dito ngayon ay umuulan na. Alam ko makakatulong ito ng malaki sa ating mga gulay, mga halaman. At inaasahan ko yung mga patulan natin ay lalong dadami ang bunga. Bagaman marami na po ngayon at malalaki. Yung mga nakakakita ngayon dito ng bunga ay natutuwa, at ang hahaba po ng ating mga patula, yung bunga nila, ay alam kong lalong dadami at hahaba ngayong naulanan na. Dahil yan po ang proseso ng mga gulay. At kinakailangan din nating mag-pruning para yung sustansya ay mapupunta sa bunga. Ayan po. Nawa po ay nagustuhan nyo itong video na ito. Isa kasing malaking pasasalamat sa atin. Sobrang natutuwa ako na umulan. Kayo din po, kapag kayo'y mag-garden, ipag-pray nyo na magulan. Huwag lang namang araw-araw dahil wala ring mabubuong bunga. At mapalad yung mga lugar na mayroong magagandang panahon. Yung uulan ng isang beses sa isang linggo, tapos iinit. Sana'y ganun. Pero kung hindi, wala tayong magagawa kundi magdilig lang tayo ng magdilig. Ayan po ang buhay ng backyard gardener. Sa madaling araw, hindi na po tayo nagdilig, bagkus diniligan na ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon at nadiligan na. Napakalaking blessing po nito sa atin bilang backyard gardener na matagal na pong hindi umulan dito. Ang last na ulan ay nung mahal na araw, ay ngayon ay April 15 na. So ibig sabihin ay talagang kailangan na natin ng tubig. At mula nga January, isang beses pa lang nung mahal na araw umulan, at ngayon. So kung maganda na ang ating mga gulay dito sa ating bakuran, ngayong oras na ito lalong gaganda pa, at yung mga bunga ay lalong magiging hitik. Ganyan po ang backyard gardener, naghihintay ng dagdag na pagpapala. At ang ulan na ito ay para tayong nanalo sa loto, sapagkat ito ay napakalaking blessing sa atin. Gaganda na ang bunga, gaganda pa ang mga dahon, at gaganda rin yung ating paligid. At ikaw din na nanonood, ini-encourage kita, kung hindi mo pa nasimulang mag-garden, pwede mo nang simulan ngayong araw sa mga free time mo. Kung ikaw ay may trabaho, kahit konti lang itanim mo, yung kaya mo lang alagaan. Kasi malaking bagay katulad nito sa amin ngayon, namumunga ng okra. Araw-araw po tayong may nauulam. Kung okra din lang, patula, ganun din po. Yan, mayroon pa po doon sa bandang loob. Ang kalabasa laging may bulaklak. Sitaw, mayroon na rin po. So walang problema sa pangulam kapag mayroong backyard garden. Nawa po ay patuloy niyong suportahan ang ganitong mga channel upang ma-encourage din kayo. At yung mga may gulay na, ay pwede po kayong mag-comment sa ibaba kung ano yung mga best practices nyo ngayong tag-init at paano nakakasurvive ang inyong mga gulay. At sa tag-ulan, pwede nyo rin po akong matulungan, sapagkat ngayon lang po ulit ako nag-focus sa paggugulayan. Maraming salamat po.